Kung narinig mo ang mga pangangaral about sa Acts 2:38, pasalamatan mo ang Panginoon dahil ang mensahe na yan ay galing sa Diyos at yan ang original plan of salvation. Huwag po natin takasan ang ating Panginoon. Kung tinawag ka niya, sundin mo at gawin mo sapagkat yan ang makakabuti sa iyo. And take note, hindi lang ikaw, maging yung mga tao na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos, kung susundin mo ang kalooban ng Panginoon, sila rin po ay maliligtas. Kung aaralan po natin yung buhay ni Jonah, si Jonah po ay tinawag para mag-preach ng repentance doon sa lugar ng Nineveh. But sad to say mga kapatid, itong si Jonah, siya po ay natakot. At dahil sa kanyang takot mga kapatid, hindi niya sinunod ang tawag ng Panginoon. Kundi siya po ay nagbiyahe palayo sa calling ng Diyos. At alam niyo kung saan siya pumunta? Pumunta siya sa lugar ng Tarses. But habang po siya nagbabiyahe, yung sasakyan niya patungo doon sa Tarses ay nakaranas po ng napakatinding unos, napakatinding dilubyo mga kapatid. At ito ang rason kung bakit muntik na sila lahat malunod. At the time, habang po sila nagbabiyahe, sila po ay nagpalabunutan kung sino nga ba ang dahilan ng kamalasang naranasan nila. Ito po ang nangyari, si Jonah siya po ang nabunot na naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng malakas na unos at malakas na bagyo sa kanilang pagbabiyahe. So ito po mga kapatid, no, mismo si Jonah ang nag-amin sa pangyayaring yaon. Siya po ang nagkasala at tinatakasan niya ang ating Panginoon. Oras na yon, napagtanto ng mga tao na siya nga po ang dahilan kung bakit mayroon malakas na unos at bagyo at maaari sila'y malunod. Kaya sabi ng Biblia, siya po ay inihulog sa dagat ng kanilang mga kasama sa pagbiyahe. Sa madaling sabi, si Jonah, siya po ay nilunok ng isda at sa loob ng 3 araw, naroon siya sa loob ng isda. The time siya po ay nanalangin at wala siyang ibang panalangin na siya po ay makaligtas, makalabas doon sa loob ng tiyan ng isda. Ngunit itong isda ay ginamit ng Diyos, hindi po para siya ay mapahamak, kundi ginamit ito ng Diyos para po siya iligtas at maging pagpapala siya doon kung saan siya tinawag ng Panginoon. So that time mga kapatid, dinala siya ng isda doon sa lugar ng Nineveh. At pagdating niya doon, siya po ay nag-preach, siya po ay nangaral. At alam niyo kung ano nangyari? Dahil sa kanyang pangaral ng salita ng Panginoon, sa pangaral niya patungkol sa repentance, yung mga tao na naroon, I think almost nasa 120,000 ang mga tao na naroon sa lugar ng Nineveh. At nung nangaral siya, hindi lang yung mga taong mga ordinaryong tao ang nagsisi, kundi maging man yung hari, sila po ay nagsisi at naghihingi ng tawad sa Panginoon. At dahil doon, inalis ng Diyos ang parusa doon sa lugar ng Nineveh. At alam niyo, napakagandang story ito sa bawat isa atin. Na kung tayo po ay tinawag ng Diyos para mag-preach, para magturo sa kanyang mga salita, lalo na pagdating sa katotohanan ng salita ng Panginoon about the repentance, about salvation, kailangan po natin gawin. You know why? Kasi nakasalalay po ang kaligtasan ng mga tao sa iyo. Kaya isa po sa dapat natin matutunan sa ating pong kwentong ito, na dapat matuto tayo magpakumbaba, sumunod lang tayo sa tawag ng Diyos. Kung mayroon man tayong takot na nararamdaman, huwag tayo magpakontrol sa takot. Instead, gawin lang natin, sundin lang natin, at sasamahan tayo ng Panginoon sa lahat ng gagawin natin.